Yo! Welcome back mga ka-homemate at Happy New Year na din sa inyong lahat. Okay? So, diretso na tayo. Ano nga ba ang mga matututunan mo sa video na ito? Well, unang matututunan mo ay kung paano i-analyze ang posibleng magiging daloy ng market ng isang currency pair na trade mo. Secondly, ay matututunan mo din kung paano gamitin ang support and resistance sa tamang paglagay nito. And thirdly, ay matututunan mo din kung paano malaman ang trend ng market ng currency pair na trade mo gamit ang trend line at marami pang ibang mga strategy ang makukuha mo na pwede mong i-apply sa sariling pag-trading mo na mismo sa account mo, okay? So, mag-subscribe ka lang at i-click mo na din ang notification bell for more trading ideas like this ng live and actual charting mong mapapanood. Okay? Enjoy! Good luck sa inyong lahat. Dito sa portion na to ay itong K-level na to nung tumama siya ay nag-pump si market. Although red candle siya pero nag-pump siya nung tumama dito sa K-level na ito sa support K-level na ito. Pero medyo malambot itong K-level na ito kumpara dito sa portion na ito. Itong portion na ito ang inaabangan natin na area. So, yan. So, medyo matigas-tigas matibay-tibay ang K-level na ito. Dito sa portion na ito. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag-uumpisa tayo sa pag-trading from the start mismo. Kaya kung bago ka lang dito sa channel na ito ay napakalaking pabor itong trading ideas na mapapanood mo. Mag-uumpisa tayo dito sa 588 lamang. Konti pa lamang yung pera natin. Padadamihin natin yan unti-unti. So, umpisa natin. Gagamit ako dito ng support and resistance, which is ay mapapansin natin ang area na to ay connected ito dito sa support K-level na ito going up here. Kaya medyo matibay-tibay itong area na to, So, yan yung inaabangan natin, So, ito ay support, and then support. Okay, so medyo matibay siya. Nagkaroon dito ng breakout pero matibay ang K-level na ito. Kaya big possibility nito ay itong area na to. Itong candle na ito ay big possibility nito ay dumiretso ito papunta rito. Yan hanggang mag-touch siya dito. At kung sakali man siya ay mag-break siya papunta rito. Ayan. Kung sakali man magkaroon ng false breakout ay tutuloy ito pa taas. Pero merong isang support K-level dito sa portion na ito, which is ay matigas din itong support K-level na ito. Kaya ang mangyayari nito, kapag ka nag-break siya dito sa portion na ito, ay big possibility na dumiretso ito pupunta dito sa isang K-level na ito. So, yun yung mga big possibility na tinitingnan natin. Kaya ang gagawin natin dito, binabaan ko lang ang lot size ko at magsasalang tayo dito ng trade abang dito sa portion na ito. Mag-aabang tayo ng entry dito sa portion na ito. Mag-aabang tayo dyan sa portion na ito. At kung sakali mang mag-break siya dito, magkaroon siya ng break pumunta dito sa base support na ito, ang magiging stop loss natin ay dito sa portion na ito. Just below this area na to ang magiging stop loss natin.
So yan yung mga plano na tinitingnan ko at kaya liniitan ko lang yung lot size natin. So yan yung mga plano natin. Okay. Dapat kasi meron tayong plano para dapat sundan natin ang plano natin to avoid bigger losses kasi hindi naman talaga natin mapipredict ng 100% ang magiging daloy ng market. Kaya dapat ay maging wise din tayo. Kasi yung market ay hindi po kayo pagbibigyan ni market. Kaya kung sakali mang bentang-benta ang mangyayari mamaya ay magdadagdag tayo ng lot size natin. Ibig sabihin bentang-benta ay pumapabor ang daloy ng market against doon sa trade entry natin. Okay? So ang gagawin ko, tanggalin muna natin itong mga to at mag-e-entry tayo dito sa portion na ito. Mag-e-entry tayo dito sa area na ito. Mga dyan Yan yung mga entry na tinitingnan natin. Magkano to? 106,583. Okay. 106,583. Ang gagawin natin ay limit order tayo. Buy tayo kasi ang inaantabayanan natin dito ang kapag nag-touch itong candlesticks na ito dito sa portion na ito, kapag nag-touch siya dito, ang inaantabayanan natin ay ang muling pag-pump niya pataas. So yan yung anticipation natin na kapag nag-touch siya dito sa K-level na ito ay papump siya. So yan yung anticipation ko. Pwede ring mag-break siya dito. Kaya yung plano natin kanina kapag nag-break naman siya dito sa portion na ito at dumire-diretso siya dito sa K-level na ito ay magkakaroon tayo ng stop loss just below this K-level na ito. Okay? So yan yung mga plano natin. So mag-entry tayo. Buy limit tayo. Right click on the screen and then click on buy limit. Okay? Yan, pagkatapos ay click mo lang itong buy limit at magti-trigger na ang entry natin to the price which is makikita natin ito. Ang meron na tayong entry, abang entry po yan. Hindi po yan magti-trigger as long as na hindi na-hit ang price na ito. Okay, so abangan natin kung sakali mang ma-hit ang price natin at 106.576 ay magti-trigger siya, So, base dito sa trend line ay big possibility na umabot siya dito sa area na to. Kapag dumiretso naman siya dito sa trend line natin, so yan yung mga big possibility na tinitingnan ko, na chances nito ay mag-touch siya sa trend line at saka ito pabalik. So yan lang yung mga big possibility na tinitingnan ko. So yan yung natin na pagka nag-touch siya dyan ay magpapump na ulit yan. Okay? At ang area of take profit naman natin ay dito sa portion na ito. Tingnan natin. Ang portion naman na ito ang magiging take profit natin dahil medyo matibay-tibay din ang K-level na ito. Mula dito sa support K-level na ito, yan yung target natin for take profit. So, naging resistance, although nagkaroon ng breakout, false breakout. Okay. So yan yung mga tinitingnan natin na itong area na to, na kapag nag-touch siya dito sa K-level natin ay big possibility na kapag nag-touch siya dito and then ang
tinitingnan kong possibility ay dito sa area na to hanggang umangat siya. Okay. So, yan yung mga expectation na tinitingnan ko, ano. So, dito sa area na to ay yan yung magiging take profit natin. Okay, at yung stop loss naman natin ay dito naman sa portion na to. Dito naman sa portion na to ang stop loss natin. Okay. Ayan. Tanggalin na muna natin ito. Okay, double click mo lang at lalabas na yung modification window natin. Or pwede ka rin dito. Click mo lang yung entry mode dito, yung trade mo. Double click at magbubukas na si window modifier natin. At dito ilagay natin yung stop loss natin. Ang stop loss natin, take profit muna. Mga dito, 109, 195. 109 and 195. Ang stop loss ay mga dito. Mga dyan. 104 and 356. 104 and 356. And then click natin ang modify. So yan. Tingnan natin kung magkano. 370 ang take profit at ang loss natin ay 314. Okay. So lamang ng konti ang take profit natin. Right? So dito ko lang ilinagay kasi big possibility nito ay umakyat pa ito rito sa portion na ito, ano. Pwede pa siyang umakyat dito sa portion na ito. Pero dito ko lang siya ilalagay sa area na to para kung sakali man nandito kasi yung resistance kay level na medyo matibay-tibay. Okay. So yan. At ang gamit naman nitong trend line natin, base dito sa trend line ay nag-uptrend si market dito sa H4. Kaya big possibility nito ay umangat talaga si market. Pero yan yung anticipation natin. Pwede ring mag-break yan at pumunta dito sa K-level na ito sa major support na ito. Okay? So ang gagawin ko ngayon ay pause lang muna tayo para hindi gan humaba ang video. Medyo mahaba-haba na siya. At kung sakali mang useful na katulong sa inyo ang video na to, ay pakilike po ang video na to at yung mga gusto nyong malaman at pag-uusapan natin yan. Okay? So pause muna tayo, balik tayo later. Alright, balik tayo. So ito na ang current situation ngayon. As expected ay umabot na siya sa trend line. Umabot sa trend line ang ano natin, candles natin, nag-touch siya dito sa K-level natin, and then nag-touch pa siya dito sa trend line natin, ano. Pumunta tayo sa M30 at dito babalik tayo dito, bababa tayo sa M30 para tingnan yung okay. Dito sa M30, nag-touch na siya dito sa support area na to. Support, resistance, support. So ang gagawin natin ay magsasalang tayo ng isa na namang panibagong entry. 39 na lang at umabot ito kanina ng 60. Pupunta ako sa 15 minutes. At ngayon ay magsasalang ako ng isa.
Gagawin kong 30. And then, click on buy. Dalawa na yung entry natin. Nandito sa puting linyang ito. Ang isang entry natin. So, nung nag-touch siya dito sa support area na to, dito sa M30, ay nag-pump na si market. At yan ang sinabayan natin sa pag-entry ng panibagong entry. Okay. So ngayon, para hindi ganong humaba ulit ang video natin, ay pause lang ulit tayo. Balik ulit tayo later. Alright, balik tayo guys. Dito sa entry natin. And as of now, ito na ang current situation ngayon. Meron lang tayong 10 na profit as of now. Umabot talaga siya dito. Umabot talaga siya dito sa base. Kung tinitingnan natin itong tinitingnan natin dito, ay umabot talaga siya dito sa, sumadsad siya dito sa K-level na ito na inaabangan natin. Pero, hindi ako nag-close. Hinayaan ko lang siya, binabad ko lang trade ko. Hanggang dito lang siya. Ilang beses pumunta dito ang candlesticks. And as of now, ay umaangat siya. So, ang ginawa natin dito ay nag-entry tayo ng isang entry which is ay 0.30. Pero kung mapapansin nyo ay ilang beses pumunta dito. Ito yung previous low price na naabot niya pero hindi niya na-break Hindi niya na-break. Kaya big possibility nito ay aangat na ito. So yan ang inaantabayanan natin. Kaya hindi ko i-close ang entry na to. At nagkaroon na rin siya dito ng engulfing. Itong portion na to ay nagkaroon na siya ng engulfing dito sa dalawang candle na to. Kaya big possibility nito ay aangat na ito. Ang gagawin ko lang dito ay maglalagay ako ng take profit. Yung stop loss ko ay iaangat ko na. At itong take profit natin, yung take profit ko ay ibababa ko na rito. Kasi kung mapapansin nyo, ilang beses pumunta dito yung mga candlesticks. At hindi na umaangat. 3 beses pumunta rito yung mga candlesticks dito sa resistance K-level na ito. At bumabalik siya pababa, Kaya base sa pag-analyze ko dito ay big possibility nito ay hanggang dito lang din ito. Or okay lang, mag-break man siya. Basta ibababa ko lang yung take profit nito hanggang dito lang sa portion na ito. Magkano ba? 213. Okay. And stop loss 146. At itong isa naman na ito, dito lang din sa portion na ito. Oy, ito pala yun. Okay. So, dalawa sila dyan. And then, ang stop loss, dito lang. Pagsabayin ko na. Okay. 126. And, how much? 244. Ang isa, 228. 203. Dapat 1:2, 1:1. Yan. Okay. So, yan. Okay. Tignan natin yung trend line natin. Okay lang. Matibay din yung kapag na-break niya ito.
Kapag na-break niya ang K-level na ito, ay didiretso na ito pataas. Okay? So, ang gagawin natin, pause lang muna tayo ulit. Balik tayo later para hindi ka na humaba ang video natin. Okay, balik tayo guys. As of now ay nagpa-profit na tayo ng konti, $69. At kagaya ng inaasahan natin na pagdating dito sa resistance K-level na ito ay posible itong bumalik pababa, no? Pero inaantabayan na natin ang kapag ka itong candlesticks na ito ay dumire-diretso ito papunta dito. Papunta dito sa K-level na ito, ano? Obserban lang natin siya. Kung hanggang dito sa K-level na to, dito sa area na to, dyan sa area na yan, kapag ka umabot siya dito sa K-level na ito, at kung sakali man ay nag-pullback siya, pagdating dito ay nag-pullback siya. Ayan, pag nag-pullback siya dyan, at ni-break niya ulit itong resistance, itong gray natin na K-level nito, ang resistance area na to, itong resistance area na to, kapag ni-break niya ito, resistance area na to, dito mamaya, ibig sabihin yan ay tutuloy na ito pababa. Pero kung sakali man ay pagkatapos niya nag-touch dito sa resistance previous natin ay umangat siya pababa, ibig sabihin yan ay dedire-diretso na ito pa taas, ano? So yun yung mga senaryo na tinitingnan natin, na magdidire-diretso na yan pataas hanggang matouch ang take profit natin. Pero dapat ang napakagandang gawin ay kapag may profit ka na at kung sa palagay mo ay okay na ang profit mo, ay kunin mo na, i-close mo na ang trade mo dahil hindi ka talaga pagbibigyan ni market. Kaya wag po tayo maging greedy. Kung okay na ang profit mo ay kunin mo na. Yan po para magkapera na tayo, di ba? So yan, maglalagay ako dito ng break even. Yan. Ilalagay ko lang dito yung mga to. Magkano ba yan? So, iuusog ko lang siya para ang mangyayari nito ay ibababad ko ang entry na ito. Kung sakali mang anuman ang mangyari, mag-reverse ang market against our expectation ay okay lang yan. May panalo pa rin ako. Just for the sake of this tutorial ay hindi ko i-close ang trade na ito para mas makita nyo ang kahihinatnan ng entry natin. Okay? So, yan. Maglalagay lang ako ng konting panalo para na rin may profit tayo. Pero hindi ko po isasara just for the sake of this tutorial, okay? Meron na tayong $77. Pwede na sana tayo mag-close dyan. Pero antabayan na lang natin yung pag-pullback niya dito sa resistance K-level natin. Okay, itong gray na to. Tanggalin natin para mas makita nyo. So, itong gray na to, ang resistance K-level natin ito as of now. Kailangan munang ma-break yan bago tumuloy sa taas. Or katulad ng sinabi ko kanina, kapag ka nag-touch siya dito, sa area na to, sa K-level na ito, at bumalik ulit siya pababa, then nag-break niya ang previous resistance, ibig sabihin ay bababa na yan. Tutuloy pababa, magko-close tayo. Or kung na-break niya naman ito, nag-touch dito, then nag-bounce pababa at umakyat ulit, ibig sabihin niya itutuloy niyan pataas. Okay? So kung yan ay dumiretso dito sa portion na to, and then pagdating dyan ay bumaba ulit siya. Yan. And then, nagdire-diretso dito, ibig sabihin yan ay magda-downtrend na yan.
Pero pagkatapos dito, kung sakali man, pagkatapos dito sa portion na ito na nag-touch back siya sa resistance ay umangat ulit pataas, ibig sabihin ay didiretso niyan pataas. Okay? So, yan yung mga senaryo na tinitingnan natin. No? So, as of now, ay meron na tayong 94, 96. Okay, just for the sake of this tutorial, iangat natin. 3 and 59. Ang break-even natin. Pumunta tayo sa M30, tingnan natin. Okay, nandito na talaga siya sa resistance area. Naantay na lang natin ang muling pagbalik niya. Kung yan ay sisipa pabalik. 93, 96 kanina. M15. Nasa resistance na talaga tayo. Nasa resistance area na tayo. Waiting na tayo for pullback. Matibay ang resistance area na to. Okay, so as of now, nagpa-profit tayo. Hanggang dito lang muna yan. Sundin natin yung plano natin na itong K-level na to, kapag ito ay tumulak, ang candlesticks na to ay tumulak pataas dito sa portion na to or kahit lang dito sa previous high price na ito, previous high price niya, so kahit hanggang dyan lang previous high price ay sumipa na siya pabalik. Ibig sabihin yan ay, let's say, sumipa na siya mula dyan sa area na to ay sumipa siya pabalik. Pwede na tayong mag-close. Yan, ganyan. And then, bumalik ulit siya pataas. Pagdating dito sa trend line natin, anong drawing ko, Okay, kapag kayan ay bumalik ulit pataas, so magiging niyan, pag ganun, and then yan, and then yun. Ibig sabihin dyan ay tutuloy na yan pataas. Okay, so yun yung mga senaryo na tinitingnan natin. So, pause tayo. Balik tayo later para hindi ka na humaba ang video natin. Pwede na tayong i-collecta yan, Meron na tayong 105,000 pesos na rin yan. Saan ka mamumulot ng 5,000 pesos? Iangat natin ang break-even na ito. Take profit na yan. Ito ang break-even kasi panabla pa lang yan. So, wala na tayong talo. Pero, out of 105, 43 plus 3, ibig sabihin, ay meron lang tayong 46 tuwing. So, balik tayo later. Pause lang tayo. Right, so ito na ang current situation ng trade natin, guys. Hinayaan ko lang, just for the sake of this tutorial, ay hindi ko na-close ang entry natin at hinayaan kong ma-hit ang break-even natin at saka yung isang take profit. At meron na tayong 635, nag-umpisa tayo sa 518, So, yan. Kagaya ng inaasahan natin na kapag nag-touch siya dito sa resistance K level na to ay magpupullback siya. Okay, so yun guys, nag-profit na tayo, nagkaroon tayo ng konting profit dahil sinugal natin, just for the sake of this tutorial, hindi ko close ang trade entry para makita nyo. Ngayon naman dito sa sitwasyon na ito, ay nung nag-touch siya dito sa K level natin, sa resistance area na to ay nagkaroon na siya ng engulfing, Palitan nga natin ito, masyadong malaki itong area na tong, na to. Palitan natin kasi dapat itong green candle na nag-touch dito sa resistance K level natin, inaasahan at saka itong red candle ay yan ang engulfing for reversal. Kaya big possibility nito talaga ay dediretso na ito
pababa, no? Diretso na ito pababa. So, yun yung inaasahan natin ngayon. Pero ganun pa man, okay na rin. May profit na rin tayo. Pero ituloy na rin natin ang pag-analyze dito. Kaya dito sa portion na ito ay merong konting support kay level dito. Kapag ka nag-break niya ang support area na ito, ay posibleng pumunta siya dito. And since nagkaroon ito ng engulfing dito sa taas, yung sinabi ko kanina, ay big possibility nito talaga ay pupunta ito doon sa base support natin na linikay kanina, no? So yan, hanggang dito na lang muna ang video na to guys, at I hope na nakatulong po sa inyo ang video na to, at kung sakali mang useful ay pakilike po ang video na to, at yung mga gusto nyong itanong ay ilagay lang dyan sa comment section natin, okay? So, sobrang haba na po ang video na to. Hindi ko na po pahabain pa masyado. Hanggang dito na lang muna tayo guys. At good luck po sa inyo lahat. At sana nakatulong po ito sa inyo. Thank you for watching guys, and Happy New Year to all. Good luck po.